Taas kamay ang mga gustong umangat sa buhay. Lahat naman siguro tayo, di ba? Pwes, sagot ko na kayo, biyeheros. Dahil ang biyahe natin ngayon, over sa taas. Literal. Akyat tayo sa Abra. Kung saan OA sa taas ang emosyong mararamdaman. Level of difficulty, it actually depends on the segment and the grade of the climb, no? But the view is worth it, eh. Yung tipong masusubok pati guardian angel mo. Malamig at saka fresh na water, masayang liguan. May ibang level din ng chibugang nakabubusog. Meron ding mapapataas ang kilay natin, biyeros. Yan. Yung lechon daw dito sa Abra, may pinapasok na ibang klaseng herbs and spices sa loob. May kaunting asim siya. Natural. May dadayuhin pang step by step hanggang sumakses sa life. Ang ganda! Ang mga sinabi nila parang rice terraces pero waterfall. It's just a lost paradise. Ewan ko na lang kung hindi pa tumaas ang biyahero standards natin dito, ha? Tara na, abutin natin ang tuktok ng ligaya dito sa Abra. Sa pagitan ng mga kabundukan dito sa Abra, may mga namataan daw na higante. As in, mga higanteng bato. Ito ang Puwek Rock Formation. Ilog na ito, dumadaloy sa pagitan ng mga higanteng bato. Ganda, no? Tatapatan natin ang taas ng batuhan na yan. Let's go cliff diving, biyeheros! Aabot ng 11 meters ang pinakamataas na pwedeng talunan dito. Kasing taas ng halos 4 na palapag na gusali. Perfect sa mga gustong may malupit na kwento galing Abra, di ba? Pero kung ayaw niyo pang maging kwento, pwede naman kayong magkayak na lang dito. Pero ingat pa rin, ha. Iwas-iwas din sa mga higanting bato sa paligid. Adventure na rin mismo ang pagpunta sa Puwek Rock Formation. Tatawid muna tayo sa ilog, sakay ng balsa na kasya ang 3 tao. Konting lakaran ulit at mararating na ang Rock Formation. So kaya para sa mga biyahero na mahilig sa nature trip. Kung titingnan ng mapa ng Pilipinas, dito sa norte matatagpuan ang Abra. Parte ito ng Cordillera Administrative Region o CAR. Ang pinakamataas na parte ng Abra aabot sa 1,800 meters above sea level. Kung ikukumpara natin ito sa National Capital Region o NCR, nasa 5 to 200 meters above sea level lang ang NCR. Para mas ma-appreciate natin ang taas ng Abra, syempre, aakyat tayo. Aakyatin natin ang mga bundok na yan. Dito tayo sa Apao Rolling Hills sa bayan ng Tinig. May mga trail dito na ilang daang taon nang dinaraanan ng mga lokal para marating ang iba't ibang parte ng Abra. Look at this view, 360 degrees. It's just, you're surrounded by really, really good-looking mountains. At the same time, the weather's so nice. It's so windy. Hindi lang tayo makikilakad sa iconic trails na ito. Digulong tayong gugulong gamit-gamit ang mga mountain bike. It's Padjak time, biyeheros. If you're a mountain biker na gusto ng challenge, definitely you've come to the right place because it's rolling hills. Level of difficulty, it actually depends on the segment and the grade of the climb, no? But the view is worth it, eh. It's suggested that you bring your own mountain bikes
But they have different mountain bike groups locally, so you guys can contact them. Hindi ba't napakasarap ng hampas ng hangin habang nagbibisikleta? Tapos ang lupit pa ng view sa taas ng bundok. It's very picturesque. Kahit hindi mo dala yung bike mo, dala mo lang yung phone mo, pasok na yan sa Instagram. Ang munting probinsya ng Abra, landlocked, o para bang nakatagong paraiso sa gitna ng mga kabundukan. Dati itong parte ng Ilocos bago naging sariling probinsya noong 1863. May 27 municipalities ang Abra. Pero ngayon, let's zoom in! Dito tayo sa bayan ng Tubo. Oh, zoom in pa! Dito sa barangay Kili. Didiskubrihin natin kung ano ba ang Kili Power. Ang munting barangay na ito, parang nakatagong paraiso. Dito namin nakilala ang vlogger na si Dave Gattenby na mula 2018 hanggang ngayon, nandito pa rin sa Abra. Bakit nga ba? Abra is a beautiful province. There's so much undiscovered places to see, so much to do, and it's a really outdoor adventure province. That's why I'm still in Abra. Nang makilala namin si Dave, isa na lang sa 27 na bayan ng Abra ang hindi niya pa nabibisita. At mainit-init namin siyang naabutan dito sa Kili Hot Spring. Malapit lang sa hot spring ang Kili Falls. Powerful ang falls na ito, Beros. Paano ba naman? Laban na laban sa lakas ng tubig, oh! Dito yan iipon sa natural pool na pwedeng liguan ng mga bihero. There's still so much to see and do in Abra. I just love it here. Yeah, and it's safe. May mababaw at malalim na parte ang ilog, kaya pwedeng-pwede sa mga gusto mag-swimming o magtampisaw lang. Kung nasaan ang Kili Hot Spring at Kili Falls, hindi maikli ang biyahe. 2 oras ang layo nito mula sa town proper ng Abra. Kailangan itawid sa ilog ang sasakyan. Maglakad, sumakay sa balsa, at may pangmalakasang jeepney ride pa. Ang daming pagdadaanan, no? Pero sulit na sulit naman kapag nakita ang nakamamanghang view na daratnan. Biyahero approved! Dahil sabi mo, Dave, sige nga, dayuhin ko yung bayan ng Dagyoman, kung saan meron daw falls na may kakambal. Ito ang Labo Falls. O hindi naman malabo na mukhang nagka-copy-paste ang talon na ito, no? Ang 2-tier falls na ito, madaraanan papunta sa isa pang falls. Kung susundan ang agos ng tubig na nakikita, mararating na ang Pasakal Falls. Kahit pa sa sobrang lakas ng agos ng tubig dito, pwedeng-pwede maligo rito, Beros. Malamig at saka fresh na water, masayang liguan. Pero hindi lang dito sa bayan ng Dagyoman ang falls na may kakambal. Just your ordinary day dito sa Sapilang Twin Falls. Kaya tinawag na Twin Falls dahil may dalawang source ng falls. Hindi ganun kalakas yung tubig, but as you can see, mukhang nag-e-enjoy naman yung mga bata. Kapag yung mga adults dito, I'm sure mag-e-enjoy. Nandito tayo sa bayan ng Bangid. Aabot ng 1 oras ang trek bago marating ang Sapilang Twin Falls. Bukod sa lakaran, may mga batis din na madaraanan. If you think about it, parang we've gone to different waterfalls na bare, and some were bare before, pero dahil nga ginawa nilang tourist attraction, yung local government usually ginagawa nila, they pave the roads, but at the same time parang wala na masyadong, I guess, excitement or rawness, you know, that feel na mahihirapan ka pa and everything, you know, yung talahib and dirt and everything. But here, locally, I think that's one of their conscious efforts na just to maintain and just to preserve the natural environment.
Sa ating outdoor adventures, mainam magbaon ng tubig at snacks para tumaas ang ating energy. Dito sa Abra, meron daw silang merienda na lasang buko pie. Pero kasyang-kasya sa bulsa, yan ang masa podrido. Masa podrido, para daw kopya. Pero may buko yata sa loob. May nyug ba? Hindi siya parang kopya. Maliit na buko pie. Paano ba gawin ang mini buko pie na yan? May mga ingredients tayo. Unang-una, yung 2 cups ng flour, sifted na ito, ma'am. And then, you mix the brown sugar, the salt, this egg yolk, and then the shortening. Ito yung mini-mix ko, ito. Ito siya. And then, mag-form ka ulit ng another pan dito sa taas. And then, after that, pag yung una, yung dito sa bottom, ilagay mo na yung filling dito. Itaklob mo yung second na ginawa. And then, ito bubuka na siya. Matapos ang ilang minuto, handa na ang mainit-init pang masa podrido. Kung bitin kayo sa merienda, itodo na natin, biyeros. Ilabas ang lechon na may special ingredient lang naman na baka magpataas ng kilay nyo. Ang kanilang pampalasa, cactus, ay sus! Ito ang karimbuaya. Ginagamit ito bilang pampalasa katulad ng tanglad. Bakit cactus ang nilagay niyo sa loob? Ano yung nilalaman ng cactus? Malamang meron siyang bibigay, meron siyang aroma. Doon rin sa loob, malamang, no? Kasama ng tanlad. O, ito yun. Walang tanlad. Ito na yun. Kinakain ba siya? Kinakain din. Subukan nga natin. Yan. Yan. Yun, no? Yan. Yun, no? Alam niyo na yung parte nito sa lechon eh. Chewy siya pero masarap siyang uliin. May konting asim siya. Natural. Dito sa norte, talamak ang karimbuaya na isa sa paborito nilang pampalasa. So yung cactus na nilalagay nila sa loob, may natural asim or sour. Kala mo may suka. Which actually okay din dahil kuminsan ginagawa nila. They eat lechon with suka. Diba? Hindi lechon sauce. Pwede din. Kakaiba. Apa? Ang balat na chicharon. Ang ibang pagkain na hinanda sa atin, medyo napabaluktot ang dila ko ah. Just to get it out of the way, at hindi ko kasi maalala, no? Sinuglaw. Sinanglaw. Good. Tinitesting ko lang talaga kung alam nila. Sinanglaw. Baliktad. At suksuk pagarukpuk. Sapsap purikit. Sap-sap purikit. Babalik ako sa lechon. Comfort place. Bukod sa lechon na may cactus, kakaiba rin ang tinola nila rito, biyeros. Nilalagyan daw nila ito ng bagoong. So, ganun po yung pagluluto ng tinola dito na hinahaluan ng bagoong. Oo, ginigisa mo na sa bagoong. Sinusutay sa bagoong yung yung chicken. Yung manok. Yes. Native chicken din? Native chicken. Okay. Lanta ka na yan, biyeros! Kasi kambing is very healthy kasi yan.
Dahil dating parte ng Ilocos ang Abra, kapansin-pansin ang malaking impluwensya nito sa lugar hanggang ngayon, mula sa pagkain hanggang sa pagsasalita ng Ilocano. Good morning! Naimbag na bigat mo. Salamat! Agyaman na. Masarap! Naimas. Kumain ka na? Nangankan. Manganin, biyeheros! Lantakan na itong bagnet. Perfect gawing ulam o di naman kaya'y pulutan. Narito rin ang mga exotic food ng mga insekto, palaka at bayawak. Lasang manok naman to. Parang chicken adobo. Parang adobong minatamis. Kamay. Lasang manok na may kakaibang sauce lang. Pero yung itsura niya parang hindi manok. Kitang-kita siya, palaka. Sarap ang pulutan. Parang bag na prinito. Yung mga nabibili mo sa ibang bansa, parang ganun siya. Para siyang uraro. Pinatutong. O pinalutong. Approve! Ang pagkain dito sa Abra, sinusuot din nila. Ang gulay ng upo. Maniwala ba kayong kaya nila gawing sombrero? Hindi. Ito yung katukong. Katukong. Okay. Katukong. Ito yung sombrero namin dito sa Abra noong unang panahon, mga panahon ng Kastila. Salakot o katukong sa Ilocano ang tradisyonal na sombrero na madalas isuot noon ng mga Pilipino. Bukod sa ginagamit ito bilang proteksyon sa matinding init ng araw, ginagamit din ito noon bilang accessory ng mga taong may matataas na katungkulan o yung mga may mataas na pinag-aralan. So ipapakilala kita doon sa gumagawa nito. Si Lolo Teofilo Garcia. Sombrero ang ginagawa ni Tatay, hindi Teofilo. Last ko na yan. Naimbag nga malam mo, Apo. Kami na lang po yung makikiupo, okay lang. Si Tatay ay hindi masyado marunong magtagalog. Hindi, kasi nasanay siya sa bukid lang. Oo. So, yung lengguaheng alam ni Tatay Teofilo ay Ilocano. Ilocano. Alam mo, yung mother side ko, mga Ilocano din yan. Pati alam ko lang, Manong, Won. Kaya huwag na ako mag-i-Ilocano. Magtatagalog na lang ako. So, Tay, kailan ho kayo nagsimulang gumawa nito? Mga ganitong klaseng sombrero? Itagdaman sir, siya lang taga-aram to Abra. Ngayon hindi ubi nga, amin nga pamilya ti Ilocano. Nung bata daw siya, gumagawa na siya niyan. So yung lolo niya at saka yung tatay niya, gumagawa na. So minana na niya yung skill para gumawa ng ganyan. Gaano ka-importante ba? I mean, marami po ba kayong gumagawa nito? Pati, saan po nanggagaling yung materyales? Itagdaman sir, siya lang taga-aram to Abra. Sa ngayon, siya na lang yung gumagawa dito sa Abra. Pero nung bata daw siya, marami raw silang gumagawa, maraming marunong. Pero ang nangyari, yung mga tao, yung mga anak, naging professional, nakapag-aral, hanggang sa pagtagal ng panahon, siya na lang yung gumagawa. Kung hindi niyo na itatanong, bigatin itong si Tatay. Kinilala lang naman si Tatay Teofilo o mas kilala ring Tatay Pilo ng National Commission for Culture and Arts o NCCA noong 2012 bilang isang National Living Treasure. Binibigay ang parangal na ito sa pinakamagagaling na manlilikha ng bansa. Chance ko na itong magpabida sa isang National Living Treasure, biyeros. Sige Tang, pwede mo ba akong turuan? Gawa ang katukong sa bunga ng upo na sadyang pinalaki ang katawan. Kapag naabot na nito ang tamang laki, pwede nang gamitin. Hinahati at nililinis ang upo. Iniiwan ang itaas na parte nito at itinatapon ang iba. Saka ito lalagyan ng disenyo. Five minutes lang ako gumawa, parang wala nangyari. Kahit siguro 30 minutes, feeling ko wala pa rin mangyayari sa akin dahil syempre unang-una hindi ko gamay. Pangalawa, parang napakahirap at napaka-intricate nga ng ginagawa ni Tatay upang makagawa lang ng isa. Sabi nga niya nung medyo may lakas pa siya, matatapos niya in 3 days. 3 days!
because of the intricate designs here on the side. Noong 2024, may mga estudyante rin na sinuot itong katukong imbis na graduation caps. O ha, mula noon hanggang ngayon, itinataas na ang Abra ang bandera para sa kanilang napakayamang kultura. Pero hindi lang ang katukong ang buong pusong ipinagmamayabang ng mga lokal. Ang nasa taas din ng kanilang listahan, itong Kaparkan Falls. Kung titingnan ng talon na ito, parang collab sa rice terraces, no? At pag nakita mo ito sa personal, feel mo na lang talaga na step by step kang sumakses sa life. Ang ganda! Tama nga yung sinabi nila, parang rice terraces pero waterfall. Now, ang okay, ang kinaganda nito pala, kahit na umulan, kahit sama yung panahon, hindi nagiging dark yung tubig dahil hindi dumadaan sa lupa. Parang I think nanggagaling yung tubig mismo sa bato. Kaya kahit na nagkakaroon ng bagyo, walang humahalong lupa. So all year round, quality of water is still pretty clear. The best magpunta rito tuwing tag-ulan. Area parang shaded ng trees. Well, considering it's only 6 o'clock in the morning, so talagang hindi pa naman talaga tirik yung araw, no? But from the looks of it, ang ganda rin siguro kapag kahit na 12 noon, tirik na tirik yung araw, pero nagpi-pierce through lang yung sun sa mga dahon, sa puno. Sure, maganda tong kunan ng picture. Parang man-made siya. Parang hindi siya totoo. Parang semento. Galing, galing. Tamang pili lang ng tatalunan na butas, biheros. Noong 2012, na-discover ito ng isang trail enthusiast. Mula noon, pinagtulong-tulungan na ng mga lokal na maging accessible ang lugar. Yung mga volunteers, naging tour guides na, yung iba, tour provider, tour managers. Yung ginagamit na natin noon na sasakyan, ganun pa rin. Yung pa rin mga monster jeep, saka yung mga 6x6 truck. Kasi may mga areas po na hindi makakarating yung ordinary na sasakyan. So, kailangan mag-hire tayo ng mga jeep or mga sasakyan na 4x4 para fitted na papunta doon sa mga area. Biyahero tip, maglaan ng isang buong araw kapag pupunta sa Kaparkan Falls. Good morning! It is 5:40 in the morning. Umalis actually kami sa hotel ng mga 3 o'clock. Dumating kami sa junction after 1 hour, 4 o'clock. Lumipat kami ng kotse. Sumakay kami dito sa truck na to ng 4. Actually, nakarating kami dito ng 5. So all in all, 2-hour travel time. May 10 to 15 minutes pa na lakaran. At mararating na ang Kaparkan Falls. Para mapangalagaan ang lugar, nililimita lang sa hanggang 100 biyeros ang pinapayagang pumunta rito kada araw. Maalis yung mga trucks from 6 a.m. hanggang 8 a.m. Dahil yung biyahe po ay aabutin ng mga 4 to 5 hours. Mag-i-stay po dito yung turista ng 2 oras at before mga 3 o'clock kailangan bumaba na para hindi gagabihin sa daan. Kasi pag ginabi sa daan, lalo na pag umuulan, maya't maya ay may nagbe-breakdown sa ating mga sasakyan at ang hirap po i-rescue dahil nakita nyo naman yung remoteness ng area. As much as possible, kinokontrol natin yung volume ng tourists na papasok. Mula nang bumisita tayo rito noong 2016, may maayos ng facilities dito sa Kaparkan Falls.
lumakas yung dating ng mga turista. Ang dami na naming queries, ang dami na naming bookings. Naisipan namin na iayos yung facilities sa falls. So meron na pong tayong CR, 2 CR yun. Kung maraming bihero ang namangha at napasaya ng Kaparkan Falls, ang mas higit na nagpapasalamat ang mga lokal. Taus-puso namin nagpapasalamat sa mga turista na pumupunta rito ay nabigyan lunas ang kahirapan namin, yung kabuhayan namin dito, ma'am. At para mas i-level up pa ang pagiging protective nila sa minamahal nilang Kaparkan Falls, sinusulong din nilang maaproba ang isang batas na gawing ecotourism site ang Kaparkan Falls. Para ma-declare ang Kaparkan as a protected area, a tourism protected area. Talaga namang kahanga-hanga ang pagmamahal ng mga lokal dito sa Kaparkan Falls, no? Kung bitin pa kayo riyan, may isa pa akong bala, biheros. Dito sa dulo ng Kaparkan Falls, matatagpuan daw ang isang nanay, ang Mother Falls ng Kaparkan. Napakalakas ng agos ng tubig dito, no? Dahil pinakadulong parte na ito ng falls. Naipon na rito ang lahat ng tubig sa taas. Uy, she's mothering, ha? Ang pag-angat sa buhay, maraming pagsubok ang kasabay. Ganyan talaga, parang pagdayo lang natin sa Abra. Mahaba man ang biyahe, puno man ng mahirap na parte. Sa pagpupursige at tulong ng marami, mararating din natin ang tuktok at magiging masaya. Katulad ng pinaramdam sa atin ng Abra.